my beloved Boss Mike Cervera. Yan, mga kababayan. Kita niyo ba yung mga tulugan? Mahinga ng OFW Lounge? Nakita nyo yan. Isa na yan. Yung OFW Lounge, abay galing ho sa inyong mga buwis yan. Handog ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa, Boss Mike? Eto, matindi. Magugulat kayo din mga kababayan ko. Nako! Mga DDS, lumayas-layas kayo kasi masasaktan kayo rito sa isusunod ko na mega project. Ganito ang pagbabalita. Ganito ang pagpe-flex ng proyekto. Hindi pa naririnig kahit yung mga nagko-comment dito. Hindi pa to naririnig at hindi pa nababalitaan. Kayo mga DDS, lumayas-layas muna kayo. Masasaktan kayo! Ako'y nagbabala sa inyo, Nagbabala sa inyo. Babala sa mga DDS, lumayas muna kayo din sa channel ko. Kasi hindi nyo magugustuhan tong balita na to. Sa mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, makinig kayo. Eto, pakinggan ninyo. Nakalayas na ba yung mga DDS? Layas muna! Lumayas muna! Eto na. Giging pinaka... CJ Reyes, ibalita mo na. Eto na mga kababayan. Philippine International Exhibition Center. Pinakamalaki sa buong Southeast Asia na itatayo. Eto na, coming soon na mga kababayan CJ Reyes, kaibigan nun natin yan. CJ, pasok. Ito daw ang magiging pinakamalaking exhibition venue sa Southeast Asia. Ang project daw ng First Lady na si Liza Araneta Marcos, ang 18 billion na Philippine International Exhibition Center. Ito nga ay isang flagship at malakihang proyekto sa ilalim ng Marcos administration na itatayo sa Pasay Harbor City. So ang Philippine International... Sakit nito mga kababayan ko, grabing ganda ano? Masasaktan kayo, sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo, lumayas kayo Ayan, mga kababayan ko, coming soon, mga kababayan ko. Proyekto ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na pinangungunahan ng ating mahal na First Lady. Wala pong iba kung hindi si First Lady Liza Araneta Marcos. Nako, matindi to mga kababayan. Buday! Hindi ka ba nahihiya? Hoy, paging Buday, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa ni First Lady? Buday! Buday! Mahiya ka naman, Buday! Eto na, mga kababayan, CJ Reyes, ibalita mo! Convention Center ay tatayo nga sa 10 ektaryang property sa Cultural Center of the Philippines or CCP complex, and this is expected to boost the country's annual revenues by nearly 10 times to $936 million. At ang center na to will expand the nation's major exhibition space up to 128,000 square meters from the current 20,000 square meters shared between SMX and World Trade Center, with an exhibition space din to of 108 square meters. So ito nga daw ang magiging pinakamalaking exhibition venue sa Southeast Asia. So this project is expected to position our country as a contender in the global MICE. Dali lang, hinahanap nyo si Buday, nandun, busy sa kapaninira. Sorry naman Buday, naabala ka yata namin, naabala natin si Buday, mga kababayan, Buday, naabala ka namin. Sige lang, tuloy-tuloy mo lang yung paninira mo dyan sa dahig, Sige lang, ang panguuto sa mga tatanga-tanga dyan, Okay lang yan, Buday, tuloy-tuloy mo lang ang paninira dyan, mga kababayan ko. Eto lang yan. First Lady pa lang ang gumagawa. Dinaig pa yung proyekto ni Digunyo. First Lady pa lang, mga kababayan ko. Grabe, no?
matapos gawin yung Esplanade, mga kababayan, na mala Europa ang datingan. Oo, pinailawan yung Jones Bridge para sa gabi, mga kababayan. Ay, grabe. Daig nyo pa nagpunta ng Europa. Hindi nyo na kailangan magpunta ng France para lang magpa-picture sa magagandang mga tanawin. Dito lang sa atin, sa Kamaynilaan, meron na tayong Esplanade at merong background na mga ilaw na nagagandahan. Proyekto lang naman yan ni First Lady. Pero si Buday, alin ang may pagmamalaki? Buday! Sana man lang kahit ganito lang. Kaso wala, mga kababayan. Nakanganga pa rin tayo. Kakaantay sa mga proyektong ipapamalas sana ni Buday. Wala malas eh. Tuloy. CJ Reyes, nagbabalita, mga kababayan. Eto na! Meetings, incentives, conferences, and exhibitions industry. So, ang main purpose nitong convention center na to ay yun nga, i-promote yung trade industry natin, yung tourism, and yung mga foreign investors, di ba? So, with this world-class project, I think mas ma-entice yung mga foreign investors na pumunta dito sa Philippines. Oo, kasi mga kababayan, sa mga exhibition, halimbawa magpapa-exhibit ang sektor ng pagpapaganda. Aba, pwede nang gamitin nila. Ang mga pumupunta, mga kababayan, puro dayuhan. Dala-dala yung kanilang mga produkto para ipakita, para i-advertise nila sa atin, sa mga pupunta, sa mga ang linya ng negosyo ay pagpapaganda. Yan. Halimbawa po, mga makina naman, na mga makabagong mga equipment sa ospital, pwede rin po dyan. Yung mga kotse na mga bago ngayon, pwede rin gawin dyan, isagawa yung mga exhibition. Sino ho ang kikita? Nako, syempre, tayong mga Pilipino, dagdag revenue para sa mga proyekto na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Tindi, no? Meron po ba kayo? Toto, mga kababayan, bubulong ko lang para hindi marinig ng mga DDS. Sa totoo lang, mahal na mahal ko sila kaya ayokong nasasaktan sa mga ganitong balita. Mga ka-BBM, eto bubulong ko lang para hindi marinig ng mga DDS. Pansinin nyo. Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng proyekto ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang mega project. Yung po bang laging kakaiba, laging nauuna, kung hindi pinakamalaki, pinakamalawak, abay unang-una sa Southeast Asia at maging sa buong mundo. Ganyan ang proyekto ng ating gobyerno sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, kauna-unahan sa buong mundo, yung ipinamigay ng PCSO ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Isko Moreno, mga kababayan, sabit na natin. Mga kababayan ko, sandamakmak na ambulansya at mga high-tech yung nandoon sa loob, yung mga kagamitan sa ambulansya, mga high-tech, mga kababayan. Sana hindi narinig ng mga DDS para manatili na silang mangmang. Di po ba? Yan, mga kababayan ko. Tuloy. And also, ang EEI Corporation daw ang napiling tagapagpatupad ng proyekto worth daw to 18 billion pesos. So, yung current kasi nating mga convention center, which is ang pinaka-original naman dyan is yung PICC, the Philippine International Convention Center, is iba talaga yung nun, kumbaga marka, kasi iconic na yun eh. Kaso nga lang, syempre sa tagal nun, medyo outdated na, though classic pa rin yung look niya, kailangan na natin ng mas malaki talagang convention center na kayang makipagsabayan sa mga karatig bansa natin. And also, meron naman tayo sabi ng mga kababayan, sa kabila ng mga pagbabaon
ng utang sa atin nung nakaraang administrasyon ni Digong, oo Elena Capistrano, sa kabila ng pagbabaon ni Digong ng utang ng Pilipinas, kita nyo naman puro mega project ang binibigay, ginagawa ng ating butihing Pangulo at ni First Lady at ng kanyang administrasyon mismo. Diba? Hindi. Ganda ng design, mga kababayan, no? Oo. Pagkatapos niyan, alam nyo, ganito yan. Siyempre, mawawala si Pangulo. Tapos na yung termino, 3 taon na lang. Tapos, mga kababayan, yung project na yan, matatapos din. Ay, mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Ang gagawin na naman nila, mamarkahan na naman nila ng pangalan nila yan. Kita nyo, mga kababayan ko, mamarkahan nila ng pangalan nila at ipagmamalaki nila na sila na naman ang may gawa. Di ba? Kaya mga kababayan, ikayatin na natin si First Lady. Madam First Lady, total naman inaapi ka ng mga ito, tong mga DDS na to. Baka naman ikaw na yung sumunod o baka pwedeng ikaw na magtuloy ng mga proyekto at pamumuno sa Pilipinas. Diba? Diba, mga kababayan? Pwede naman eh. Kayang-kaya ni First Lady yan. Tuloy. CJ Reyes, pasok! Ng mga ibang mga convention center, katulad ng World Trade Center, katulad ng SMX. But iba pa rin kasi, 'di ba, pag gumawa yung sarili natin government, kasi ang ano ba to, ang SMX is under SM, 'di ba? SM Prime Holdings. Tapos yung World Trade Center is owned naman by Investment and Capital Corporation of the Philippines or ICCP. Pero medyo ano na rin kasi, hindi na ganun din kayang i-accommodate nung World Trade Center. Yung mas kulang na eh. Kulang na ho, mga kababayan eh. Oo, kulang na. Kaya alam nyo, tamang-tama tong naisip ni First Lady eh, na ganito yung proyekto na yan. Ibang klase, no? Antindi, basta talaga ang iniisip para sa bayan, para sa kapakinabangan, mga kababayan. Wala ho. Oo, itong si First Lady kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, kita nyo. Kakaiba, nakikita nyo po ba sa litrato? Yung nasa likuran? Ayun ang ganda. Napakaganda. Oo. Napakaganda. Hindi na ho tayo mahuhuli sa taga-ibang bansa na may maipagmamalaki at pwede nang gawing tourist spot, Buday. Sasabihin na naman ni Buday, paano naging tourist spot yan? Bubu! Kauna-unahan nga yan sa Southeast Asia. Pinakamalaki, ibig kong sabihin, pinakamalaki sa buong Southeast Asia na itatayo. Etong alin? Philippine International Exhibition Center. Kita mo? Sasabihin ni Buday, ay, naku talaga naman. Oo. Bakit? Ay, naku talaga. Pag ganun pa si Buday, na gagawin na naman yung tourist spot na naman. Paano naging tourist spot yan? Tanga talaga si Buday, ayun, nandun, busy, naninira ng naninira, mga kababayan. Walang ginawa, kundi manira lang na manira. Diba? Pwede bang, gawing tourist spot yung tinanim ni Buday na puno? Pwede naman! Nauubo na ako. Di ba? Sabi ni Benjamin Bernardo, okay si First Lady. Next president. Basta ikaw. Naku! Tagabulong lang tayo. Ito na. CJ Reyes. Tapusin mo na! Lakihan pang mga exhibition, 'di ba? Convention, though nakakapag-host pa rin naman siya. Kaso nga lang, mas maganda talaga kung mas malaki na kasi yung ibang bansa, 'di ba, na naggagawa ng malakihan, katulad sa Hong Kong, 'di ba, yung mga Cosmoprof, tapos alam niyo yung Cosmoprof. Ayan, Mga kababayan ko, yung Cosmoprof na ginagawa sa Hong Kong, sa mga taga Hong Kong, every month of November, isinasagawa po ang Cosmoprof. Yan.
Cosmo Professional. Oo, yan mga kababayan ha. Mga kababayan ko, lagi po akong nandyan sa mga event na ganyan. Siguro kung kayo'y kaibigan ko, sa Facebook makikita nyo lagi, nagpo-post po ako ng iba't ibang mga litrato na iba-iba rin yung kasama kong mga banyaga na mga kaibigan natin na mga taga-ibang bansa. Yan. Yan po yung binabanggit ni CJ. Diyan po ginagawa sa Hong Kong yung kanilang convention center. Opo, diyan sa Hong Kong. Nako, mga kababayan. Oh, 'di ba ilang floor po 'yon? Ilang floor 'yon? First floor, second floor, third floor, hanggang fourth floor yata. Mga kababayan, iba-iba po yung mga nakalagay. Halimbawa po, sa ibaba puro pang-derma. Puro derma lang ho yun. Sa second floor, puro sa mga kuko. Puro kuko lang ho yun. Sa third floor, puro mga equipment. Puro equipment lang ho yun. Sa fourth floor, puro sa mga buhok. Sa mga buhok lang ho yun. Kaya payo ko sa'yo, Roque. Pagka nagkaroon ng event dito sa proyekto na gagawin sa pangunguna ni First Lady, abay dumalo ka, Roque, umuwi ka na para mapalitan na yung wig mo. Oo. Marami doon, libre lang. Abang-abang ka lang. Di ba? Eto na, tuloy. CJ Reyes. Tapos yung mga katulad sa Guangzhou, China, di ba? Yung Canton Fair. Kung kaya nating i-host yung mga ganong kalaking klaseng events, correct, baka mas dumami pa nga naman yung investors natin. So, totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. Nako, live tayo, babaerong single. Nako, mga kababayan, ayan, yung Canton Fair. Ayan po yung Canton Fair, parang dyan din sa Hong Kong, ganun din ho yun. Kaya lang, yung Canton Fair, mga kababayan, sobrang luwag niyan. Halo-halo na. Meron pong mga designated na area kung ano yung mga kailangan ninyo. Halimbawa, nasa linya ho kayo ng negosyo ng pagsasaka. Ayan po, ay isang linya ho yan. Nasa linya ho kayo ng pangingisda. Nasa linya kayo ng ng construction. Nasa linya kayo ng pagpapaganda. Nasa linya kayo ng pagkain. Lahat po yan. Naku, napakarami. Tama si CJ. Oo, kayang-kaya na ho natin na gawin yan pag natapos itong proyekto ng ating First Lady. Wala pong iba. Si First Lady Lisa Araneta Marcos! Grabe, no? Grabe, no? Matindi, no? Yan, mga kababayan ko. Ano na, mga DDS? Nahihiya na ba kayo? Mahiya naman kayo. Boss Mike, kaya pala inggit sa'yo si Banat Bay. Dahil mas malaki ang, hindi naman na panuntunan yan. Kahit 10 lang ang manood dito. Oo, basta yung 10, isi-share sa 1 milyon Okay na yun di ba? Kita nyo, mga kababayan ko, dapat pinagmamalaki natin tong ganitong proyekto. Ibang klase talaga, mga kababayan ko. Biruin ninyo yung First Lady, makakagawa ng ganyang proyekto. Samantalang yung Vice President, ang laki-laki ng pondo na kinukuha, abay mga kababayan, wala tayong makita. Alam nyo na ngayon, mga kababayan, at hindi lang yan, magpapatalo po ba? Andali, tapusin muna natin si CJ, baka magtampo. CJ Reyes, pasok! Yung mga ganitong project talagang nakakatuwa that they are trying to elevate yung natin, bansa natin with this kind of projects na dapat naman talaga, 'di ba? Kasi the taxes that we are paying is nakakatulong naman talaga dapat sa economy natin. So, ayan, abangan lang natin kung kailan matatayo. Yon, abangan natin, mga kababayan, Bubulong ko sa inyo kung kailan uumpisan to. Sana sa lalong madaling panahon, mga kababayan. Nako! At hindi lang yan, mga kababayan ko. Sa mga DDS, ako'y nagpasintabi na sa inyo.
yung mga DDS na laging nanonood dito, oo, na hindi nagla-like, bagkos nagre-report pa, ay tabi-tabi muna kayo. Chupi, chupi, chupi. Oo, ha? Our beloved Boss Mike